Hermenegildo Esquivel, Rafa Zapatosi, para sa anibersaryo ni Maria Cecilia and Rodolfo Saldi Jr. Special intention, Melanie Yu Coronada, Ruden Noronia, Katrina Marie Padre, Susana Marie Lopez, healing and recovery of Romeo and Joel for kidney disease, Ian Gabriel Padilla, Mary and Marklin Padilla, Frencel and Jake Pajares, Jason Custudio, Salve Pajarillo, Rona Rica, Job Paulo, Pocholo, Joaquin Ginto, Stephanie Padilla for passing the exam, Misa pasasalamat ni Ronald and Hazel Peñano, Thanksgiving, Peñana and Magpantay family, Week and Healing Recovery of Ellen Almasin, Obencio Ginto, Rosita, Ian Aquino, Lolita Perias, Joshua Villanueva, Brother Romeo Ramirez, Raimundo Asco, Joven Ginto, Ivy Joyce Garcia, Justino Guetta, at para sa mga kaluluwa nina Marcelino Catbagan Sr., Carlos Obiona Lorin, Fernando Sancho Rodriguez Jr., Ricardo Andres Escobar, Stella Catador, Ruben Sr., Rodolfo, Saidi, Joe, Edita, Maximo, Condrada, Juanito, Lindon Plaza, Benny and Lourdes Magpantay, Federico Sr. and Inumilada Catador, Oscar, Doy, Ricardo Magpantay, Oscar Sr., Jesus Sr., Mary Catador, Annabel Andaya, Mary Grace Magaling, Melo Chin Pepito, Arsenio Nordesa, Courtney R. Tanyo Tanaw, Adela Moralos, Villamor, Obeñana Donata, Florencio Loretta, Nelia, Nebert Romeo George, Job, and Soledad Quinto, Agnes Maige, Elmira Abalos, Genevieve Maceda, Ronaldo and Dalialita Tolentino, Kim and Ronalita Osenar, Bernardo and Amparo Panlaki, Elena and Matilda Panlaki, Alicia Tolentino, Wilfred Panlaki, Rodolfo Magtira, Jeronimo and Prodelisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Leia Morania, Vicente Pimentel, Rolando Lopango, Carmen Lopango, Maria Victoria Soriano, Manolito Duque, Ernito Bocabal, Felipe Bocabal Sr., Teopila Bocabal, Brigada Cañamo, Margarito Cañamo, Andres Bayotas, Gloria Bayotas, Adoracion Purísima, Ladislao Purísima, Rosario Patiga, Randy Grospe, Melanie Ibana, Nesita Tagapa, Gregorio Salboro, Bartolome Salboro, Alan Salboro, Rosendo Salboro, Amador Tangapa, Rostica Mertalia, Iana Christine Hermino, at Edwina and Antonio Sipas. Hindi po para sa kaluluwa ni Marcelino Catbagan Sr., Carlos Obieno Lorin, Fernando Sancho and Rodriguez Jr.
Tayo po ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon at sa linggo ni San Juan Bautista Maria Benig. Magsitayo po ang lahat para pasasimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi din po, Padre. Pakibati ang inyong katabi ng isang magandang gabi. Magandang Salamat at nandito ka at katabi kita. Tayo po ay sabay-sabay na magsamba sa ating Panginoong Diyos. Sa linggong ito, pinalalahanan tayo ngayon ni Jesus na hangal ang taong nag-isip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan. Sa mga pagkakataong nasusupil na ang ating mga puso ng pagnanasa sa mga material na pag-aari at nawawala na tayo ng pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay. Hilingin natin sa Diyos na panumbalikin niya ang kadalisayan ng ating puso upang magpapatuloy tayong tumanggap sa Kanya. At sa linggo ding ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng mga pari upang patuloy silang makapamuhay ng tapat sa kanilang sinumpaan bilang katiwala ng kawan ng Diyos. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po nga natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel ang magabanan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno sa pagsubaybay ay muli mong ikinalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabo. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang ng panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umaga'y ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoong naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi nagwawakas dito sa lupa. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa,
at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos na po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya sabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Marami ba po kayong mga kayamanan? Anong yaman po meron kayo? Yaman sa utang? Yaman sa pagpahiraw? Kailangan handa, no? Mga kapatid, meron po akong kwento tungkol sa isang mayamang matanda na tinawag niya ang kanyang asawa at anak, mga anak. Sabi niya,
Mahal kong asawa, nasaan ka? Dahil hindi na siya gaano nakakita at nakaramdam rin siya ng paninikip ng kanyang dibdib. Sabi naman ng kanyang asawa, mahal ko, nandito lang ako sa tabi mo. Hawakan mo yung kamay ko. Hinawakan naman ng asawa. Ay, salamat at nandito ka. Ito matanda na rin ito, medyo ulyanin na rin. Kaya ano po yung mga naisip niya, sinasabi niya. Ang pinakapanganay kong anak, nasaan? Dad, nandito po ako. Nandito ako sa kanan side mo. Eh, salamat anak at nandito ka. Yung pinakamahal kong anak na babaeng bunso, nasaan? Dad, nandito din po ako, katabi ni Kuya. Bigla siyang sumigaw. Ha? Nandito kayong lahat? Nagtaka yung kanyang mag-ina. Bakit? Sinong nagbantay sa tindahan natin? No? Tapos na po yung kwento. Kayo po ba? May iniisip po ba kayo? Habang pumupunta po kayo dito? Sa bahay po ninyo? O sa Pilipinas? Mayroon po ba kayong inaalala? No? Habang kaharapin na ang Diyos. Kaya dahil ang pagbasa na ito, hindi lang po ito ngayon ang papakinggan natin, napapakinggan din po ito ng Advento. No? Na kung saan time, oras, panahon na darating ang Diyos. Handa ka na ba? Ikaw ba'y handa ka sa sarili mo? O ano pa yung mga pinag-iisipan mo? O nasa loob mo, isip at kalooban mo na ayaw mo pang bumitaw sa mundo dahil hindi ka pa handa. Ang sabi dito sa Ebanghelyo, ganun din ang sasapitin mo kapag ang tinitingnan mo ay ang mga bagay na makamundo. Saan po ba nakatuon ang ating puso ngayon, mga kapatid? Ang ating sarili. Maka-Diyos o makalupa? Katulad na lang ito sa taong ito, binata na ito. Ginagawa pa niyang tagahukom ang Panginoong Jesucristo. Tagahukom na kung saan pakisabi doon sa kapatid ko na ibigay sa akin ang mana. Lahat po ba kayo ay nakatanggap na ng mana? Pinaghati-hatian niyo po ba yung mana? O wala pong tatanggapin na mana? Pinamanahan ng mga utang, babayarin. Pero anong sagot ng Diyos? Ang ina-expect natin na ang Diyos ay just, no? Pantay lang. Pero hindi. Yung sinabi niya ay huwag ninyong pag-ukulang pansin ang mga bagay ng mga mundo. Huwag kayong magiging ganit. Huwag kayong magiging sakim. Walang interes si Jesus. No? Walang interes si Jesus. Kung ang hinihingi ninyo ngayon ay pera, kayamanan, dito, mapapakinggan natin si Jesus. No? Huwag kayong ganit. Huwag kayong sakim. Walang interes siya sa mga material na mga bagay. Pero hindi ito, ibig po na sabihin ito mga kapatid. Dahil kung mapapansin po natin, in connection doon sa book of Ecclesiastes, hangan, vanity, all material things are worthless. Walang kwenta. Wala po bang kwenta ang lahat ng mga bagay na pinaghihirapan natin? Bakit tayo pupunta dito sa Kuwait para magtrabaho kung ang lahat ng mga bagay na ito ay walang kwenta? Hindi na lang tayo magtatrabaho. No? Magsisimba na lang po tayo. Hindi po tayo gagawa. Hindi na po tayo pagbibigyan ng oras, panahon, yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na mga pasaway. Ba't ba ako naghihirap dito? Pero bakit nga po ba? Gusto nating itaas ang uri o antas ng ating pamumuhay. Gusto nating masecure ang ating pamumuhay in the future na magtumanda ka, mayroon kang makukuha sa SSS, mayroon kang makukuha sa OWA, mayroon kang makukuha doon sa mga ano pa bang pinaghahandaan natin. Minsan, naghahanda ka, mas malaki ang binibigay mo doon sa St. Peter Plan, no? Mamatay ka, pinaghandaan mo na lahat yan. Makuha mo ba yan kung pinaghahandaan mo doon sa St. Peter Plan? No? Gusto nating itaas ang antas ng ating pamumuhay. Masama po ba yun? Hindi. Ang sinasabi ni Jesus, huwag kayong ganid, huwag kayong sakim. Doon lang. Yun lang. Dahil ano po ba ang mga bagay na ito kung mapasa iyo ang lahat ng mga uri ng kayamanan dito sa mundo? Mapasasakyan, mapabahay,
Ano pa mga bagay, papaginto, papadayamon, o ano pang mga bagay na kusang mga maternal na kumikinang para gumagaan ang iyong kalooban. Pero nagpapabago naman ang iyong pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Hindi ka na makukontak, hindi ka na malalapitan, hindi ka na mahahawakan. Pero sa mata ng Diyos, ikaw ay pobre, ikaw ay mahirap. Kaya ang tanong, ano po ba ang mahalaga sa buhay ng isang tao? Marami sa atin ay pinanganak na okay, maganda ang buhay. May mga ipinanganak din na hindi naging okay ang buhay, pero nagsusumikap na maging okay ang buhay. Pasalamatan natin ng Diyos yan. Dahil lahat po yan ay nagagaling sa Kanya. Wala pong meron sa atin na nagagaling kundi kasalanan, sabi ni San Francisco ng Assisi. Kasalanan lang. Lahat na yan, talent, pagiging magaling ka sa trabaho, o madiskarte ka sa trabaho, sa buhay mo, umangat ka, no, sa negosyo, lahat ng talento na yan ay nagagaling sa Diyos. Ito lang yung dalawang pagkakamali ng binatang ito. Ang hindi siya nagpapasalamat sa talento na meron siya, na exist siya sa mundo. Hindi siya nagpapasalamat dahil sa kanyang sarili, siya ang pinanggalingan. Lahat ng kanyang mga kayamanan ay nanggagaling dahil sa kanyang pinaghihirapan ang mga bagay na ito. Nag-exert siya ng effort, time, panahon, ginugugol niya, nagtitipid siya para makuha ang mga kayamanan na ito. Pero hindi nagpapasalamat. At higit sa lahat, ang isa ay yung umaangat na at pinalakahan na ang kayamanan ang nagiging sandalan. Hindi na malalapitan. Nagbago ang pag-uugali. Ano po ba ang mas mahalaga? Ang pera o ang pagkakaibigan? Ang pagkakapatid o ang lupa na pinag-aawayan? Pag sinasabi natin kayamanan, lupa, ay wala po pagkakaibigan yan. Minsan nagbabarilan po yan. Nagpapatayan po yan. Nagkakasuhan. Kahit na first degree cousin, kahit na magkakapatid yan. Sinasampahan ng kaso. No? Oo, maraming mga tao na nagmula sa maliit na pamilya, walang-wala. Umangat lang konti, nakapunta ng ibang bansa. Pero pag-uwi, nag-iba na ng pag-uugali. Bakit? Kasi nakatikim na ng kagasaganahan na para bang mas malawak ang mundo, marami pang gagawin. Kaya yung mga naiiwan doon sa lugar na kung saan ka nagagaling o pinanggalingan natin, tinitingnan na lang natin sila na maliit. Kaya minsan umahanga din ako sa mga umuwi nagbabakasyon na hindi nakakalimot sa mga barkada Nagpapainom ng Red Horse, nagpapainom ng Tandaway, nagbibidyoke, no? Pero mayroon ding iba talaga na hindi mo na makikita, hindi mo na manalapitan dahil nag-iba, no? Bumili na ng sasakyan, nagpapatayo na ng pader sa bahay. Minsan may mga nangungutang, hindi na magpapautang. Minsan natatakot na sa buhay. Pinoprotektahan yung pinaghirapan ko to Pinagsusumikapan ko to Pero minsan yung iba, dole out. No? And then at the end, sila pa yung napapasama. May mga ganong pangyayari. Pero yung iba talaga kadalasan, karamihan, nagpapataas ng bakod, naglalagay ng CCTV sa bahay. Ayaw magpautang. Kailangan may doorbell. Naglalagay pa ng 2 Doberman sa harap ng gate. Dahil, para hindi makapasok, para hindi makontak. Nakakatawa lang. Bakit? Uutangan ng 5,000. Ayaw magpautang. Pero gumagasto ng CCTV na 24,000. No? Oo, ang pera, makapangyarihan.
pero walang lakas po yung pera. Marami ka mang pera, kung wala ka namang kapitbahay, aatakihin ka, hindi ka makapunta sa ospital, may pera ka nga, pero hindi naman makakabuhat yung pera. Wala namang lakas yun, na physical na lakas, kung hindi mayroon kang kapitbahay o kaibigan na makontak mo. Kaya minsan hindi na rin sana advisable nung magkakaroon ng gate, bakod, para protektahan ang sarili mo. Dapat ang i-establish ay hindi mga material na mga bagay na magprotekta sa iyo, kundi magandang relasyon doon sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, kaibigan mo. Dahil sila yung magpuprotekta sa iyo. In and out. Maging masaya. Sana ganun ang ipinapakita natin sa ating sariling mga kamag-anak, kaibigan na makapasok labas sila. No? Makapasok labas. Ito po yung kayamanan na gustong ipaangkin sa atin ng Diyos. Dahil everything becomes useless and worthless in the book of Ecclesiastes. Then ang book of Ecclesiastes is the response of the book of Proverbs. The book of Proverbs tells us, fear God, choose wisdom. Yan po yung ginawa ni Solomon. Dahil si Solomon is the writer of the book of Ecclesiastes. Na kung saan, what matters most in the life of human beings when the time he ends in this world. No? Dahil magiging vanity ang lahat, maging useless ang lahat, kung hindi, sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kung hindi natin itutuon ang ating puso sa itaas, sa Diyos. Madadala mo po ba ang iyong Land Cruiser, iyong Lexus mo, yung Rolls Royce, yung kotse na yan? Basta yun yung pinakamahal na kotse. Sa kamatayan mo, ano bang sasakyan mo? Yung Lexus mo ba? Yung Toyota mo ba? Hindi. Purinarya. Maghahatid dun sa simbahan. Pagpasok mo sa simbahan, yung waterbed mo ba ang iyong hihigaan? Na kung saan, tunog po yan pag gumagalaw ka, pag matulog? Hindi. Ano? Kabao. Yung bahay mo ba ang matitirhan? Kapag ilibing ka? Madadala mo ba yung mansyon? Hindi. Minsan, nakikrimit ka. Yung earn, spell earn. You are in. O, di ba? You are in. Earn. Kaya earn siguro yan. Yung mga bagay na ito ay kailangan natin, para hindi mahirapan yung sumusunod. Pero kung hindi tayo mag-i-establish gamit ang mga bagay na ito, hindi ko sinasabi na mali ito, bawal to, o walang kabuluhan to. Ipinaintindi lamang sa atin na gagamitin natin sa tamang paraan. Gagamitin natin ang mga kayamanan, material na mga bagay in connection sa relasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. No? Dahil mayaman nga tayo, pero sa mata naman ni Kristo, tayo ay mahirap, dukha, at kawawa. Kaya piliin natin ang pinakamaganda. No? Dahil binyagan na po tayo. Minsan sa atin, hindi nakakaintindi kung anong sakramento. Kaya pagdating sa trabaho, mainit ang ulo. Minsan nagiging so much busy. Dahil kung naiintindihan lang natin ang sakramento, mapagpakumbaba tayo dahil si Kristo. No? Kaya hinikayat ko talaga yung nasa simbahan na pumasok doon sa sakramento. It is not a requirement, but this is the most important things in our life. Kung ina-upgrade ninyo ang inyong mga profession dahil may exam kayo, yearly, para makapasok pa kayo, matanggap po kayo,
how much more yung pananampalataya natin. I-upgrade din po natin para magiging mapagpakumbaba po tayo. Dahil ang taong sinasandalan ay kayamanan, mga material na bagay ay hindi lahat nagiging mayabang. Pero ang sinandalan, sakramento si Kristo, dahil naintindihan kung ano ang buhay Kristiyano, mapagpakumbaba. Maganda ang relasyon sa kapwa. Ang panawagan dito sa simbahan, mayroong LSS, Life Spirit Seminar. Hindi lang po yun pag upgrade ako saan naglilingkod dito. Kung hindi, tinutumbok po doon ang kasalanan dahil hindi nakikita si Kristo. Pinapalalim ang pag-intindi ng pananampalataya para makagalaw ng mabuhay, ng maayos at mabuhay ng may kapayapaan. Dahil kung hindi natin nakikita si Kristo sa buhay po natin, oo, nagsisimba lang po tayo. Oo, pumupunta po tayo sa simbahan. Pero hindi natin naiintindihan ang ating pananampalataya. Kaya pagdating sa problema, bigat na bigat ka. Tapos, susurinder ka dahil hindi mo na kaya. Pero kung naiintindihan mo ang sakramento, naiintindihan mo si Kristo, kahit gaano pa yan kabigat, kakayanin mo. Kahit kaano pa yung kahapdi, tatanggapin mo. Dahil wala kang kinatakutan. Dahil nandyan si Kristo. Dahil ang mahalaga sa iyo ay si Kristo na hindi ka pabayaan dahil yan ang iyong pinaniwalaan. At saka na susunod yung material na mga bagay kapag nauuna mo siya. Sana ganun sana mga kapatid na tinitingnan natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Saka na lang yung mga secondary things. Ano po yun? Being generous, mapagmahal, mapagunawa, mapagpatawad, mapagpakumbaba, at higit sa lahat, ang mahalin siya ng lubos at walang pag-alinlangan. Amen. Magstayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Nibing. Nanaog sa kinaloonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naduluglok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa sanubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Ang ating tutugon sa bawat kahilingan at panalangin, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkakataong umahon sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, reliyoso at reliyosa, katikista,
at laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, ibigin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng masakim at ganit sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, ibigin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taos-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, ibigin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, ibigin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang muling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kinugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sa ng kalugdan, at kami ay gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pinasa Diyos ang iyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko. Kaya't pinabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna, Hosanna,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagbuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Leo na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Talang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kaisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Oh
pagkakasama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa parish announcement. Parish announcement, August 1 to August 3, 2025. With deep gratitude for the dedicated efforts of our beloved Bishop Aldo, Father Roswin Perez, the clergy, and the Parish Council of Our Lady of Arabia in Amadi, the Apostolic Vicariate of Northern Arabia is pleased to announce that the Parish Church of Our Lady of Arabia in Amadi, Kuwait has been officially elevated to the dignity of minor basilica by His Holiness Pope Leo XIV. The official program will be announced later. Bishop Aldo expresses gratitude to each and everyone for your support toward the restoration of the co-cathedral. We have finished 90% of the job, and the remaining 10% should be completed by the end of August. God bless your generosity and bless you 100-fold. The Holy Family Co-Cathedral is organizing a pilgrimage to Medjugorje from September 25 to October 2 this year. Those interested may inquire, register, and make payment in the parish office. The deadline is on August 15. Additional announcement. The Filipino Catechism is now accepting enrollment for the Catechism classes for the year 2025 to 2026 on the following dates: August 15, 22, 29, and September 5, from 10:30 a.m. to 1 p.m. at the first floor of the Holy Family Hall building. Please bring a copy of your children's baptismal certificate during enrollment. Classes will start on September 12, 2025. Strictly no late enrollment will be accepted. Thank you. The Filipino Catholic Community in Kuwait, FCCK, is inviting everyone to their Life in the Spirit Seminar 2025, which happen every Friday until September 19, from 4:30 p.m. to 6:30 p.m. in the Holy Family Co-Cathedral premises. For more information, please check the details as shown in the screen. The Fraternal Order of Eagles, in celebration of their second anniversary of the Kuwait Golden Eagle Club and Kuwait Golden Lady Eagle Club, is having a blood donation drive on August 22, 2025 from 1 p.m. to 6 p.m. at the Adal Blood Bank. For details and inquiries, please contact Mr. Jude at 66663768. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga naglingkod sa akin. Lay ministers, lectors at commentators, altar servers, service team, social communication, technical team, San Pedro Calungsod Choir, at sa inyong lahat, maraming salamat po. Kung gusto pong ninyong sumali o mag-attend ng Life Spirit Seminar, ay ginagawa po yun ng Friday after Mass po sa Padre Pio Hall dito sa may gilid. Napakaganda, kabuti dahil na-enhance po yung ating pananampalataya. At sooner or later, pag matapos na po ang ginagawang formations ng mga nanlilingkod, katulad ng pagbabalik doon sa catechism, especially for confirmation, dahil kadalasan ay hindi po talaga natin ikukomplito ang Sacrament of Christian Initiation. Dito lang po tayo sa baptism and then communion, no? And then po yung kumpisal. Pero yung confirmation to strengthen our faith, especially the works of the Holy Spirit, hindi po natin naiintindihan, no? Kung saan nanggagaling yung kaligayahan natin, kung saan po yun nakukolekta sa buhay po natin. Kaya i-open din po as an from
entra to add extra. Mission inside the church and mission outside the church. Since then na hindi po natin magagawa ang mission outside in these premises, tayo po ang papasok po dito at bibigyan po natin ng oras ang Diyos at mapapakinggan natin ang Diyos. Kung ano po yung gusto niyang sabihin sa atin, lalo tigit sa paggagabay sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mahirap po ang malayo sa mahal sa buhay. Mahirap po ang mag-isa. Wala po tayong masasandalan kung hindi ang simbahan. Kaya napaka-importante na maintindihan natin ang ating pananampalataya. Kaya ipapaalam namin po ito sa susunod na mga buwan pagkatapos na po sa loob ng paglilingkod ng mga naglilingkod dito sa simbahan. Maraming salamat po. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumiri. Iyo ko ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagkapala ng ating Panginoong Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo ng buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo tayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa lahat.